Hello guys! So si Admin Rich po to. Live po tayo ngayon mga kababayan. Okay, so appear tayo. Appear tayo. Lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Ako rin ay nabudol. Appear tayo. Lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Ako rin ay nabudol. Budolerong frog. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol, dutae, dutae, dutae. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol, ako rin ay nabudol. Mary Alambat, good evening ma'am, good evening din po sa inyo. And then, naku, nandito yung isang DD sheet. Sabi ng isang DD sheet, no, si Apo Kadoy. Pa-shout out, Lola Admin Rich, Dora, Sara for President, sa impyerno. Yan. Correct, no? Sara for President, sa impyerno. Okay, mga kaibigan, no? So, start na tayo ngayon, no? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Start na tayo. Ngayon, mga kaibigan, eto. Alam niyo ba guys, ang bubugok talaga ng mga leadership. Bugok talaga sila mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Kanina nag-live ako sa YouTube channel. Guys, todo explain ang lola nyo. Todo explain ang lola nyo, mga kaibigan ha. Tingnan nyo ha. Mary Alambat watching from Athens, Greece. Ay, hello, Mary Alambat. No? Shout out sa inyo dyan na nasa Athens, Greece. Salamat po sa panunood. No? So, tuloy natin mga kaibigan. Alam nyo ba kanina, no? Nag-live ako sa YouTube. Hindi, sobrang ano yung lola nyo, no? Grabing explain. Pagkatapos mga kaibigan, pagkatapos kong mag-explain, pagkatapos ng aking live, aba, hindi pa rin makaintindi ang leadership. Talagang bugok. Mga kaibigan, talagang literal na bugok. Sabi ko nga sa kanila, yung inyong mga katangahan, kabugukan, dinadala nyo hanggang 2025. Sana iniwanan nyo na lang yung mga kabubuhan ninyo at kabubukan ninyo noong 2024. Bakit dinadala nyo pa? Until now, 2025 na mga bugok ng mga leaderships. Ay grabe talaga guys ha. Hindi talaga sila, ayaw talaga nilang tantanan ang pagiging bugok mga kaibigan. No? Yung mag-explain ka na, todo explain, hindi pa rin talaga nila maintindihan. May isang bugok na leadership to, sabi niya guys, pagkatapos ng aking live, sabi niya, nabasa ko ngayon lang, sabi niya, FYI, Admin Rich, nag-invite si Trump sa mga ibang leaders ng bansa, katulad ng ASEAN. Sadyang hindi lang talaga imbitado yung BBM nyo. O di ba bugok? Bugok di ba? Hindi makaintindi. Biruin mo na, in-explain mo na lahat-lahat, hindi pa rin makaintindi. Ini-insist pa rin yung kanilang gusto. Hindi bugok. Dinadala yung kabugukan, 2025 na, dinadala pa rin, bit-bit pa rin yung kanilang katangahan at kabugukan sa 2025. Bugok talaga ang mga PI. Diba? Mga kaibigan, 2025 na. Bugok pa rin sila. Parang mga bugok ng mga itlog, itong mga leadership na to, no? Ay talaga naman, guys, ayoko lang magmura, no? Ayoko lang magmura. Kasi, maka-BBM ako, hindi ako maka-Duterte. Diba? Alam niyo naman yung Pangulo natin, hindi naman nagmumura yon, diba? Pero minsan talagang, naku, pero iiwasan ko na, tama na yung bugok, no? Tama na yung bugok. Ayoko na mag-PI, 2025 na ngayon, tama na ang bugok. No? So, mga bugok yan mga kaibigan ito ha, pag na-real talk sila, sasabihin bayaran ng vlogger, Mary Alambat. Tumpak! Tama ka dyan, Mary Alambat. Ganyan ang mga bugok ng mga leaderships. Ang sabi niya ha, FYI, Admin Rich, si Trump daw ay nag-imbita daw ng ibang leader dito sa ASEAN, hindi lang daw talaga imbitado si PBBM. Biruin mo ha mga kaibigan, coming na ang mga facts nanggaling na mismo sa ambassador, nanggaling na mismo sa history ng Amerika, nanggaling na rin mismo
doon sa dating administrasyon sa PCO nila kay Martin Andanar. Guys, ayaw pa maniwala ng mga bugok ng mga didishit na to, mga hayop ng mga didishit na to. Diba? Grabe talaga mga kaibigan. Ini-insist pa rin nila na nag-imbita daw si Trump ng mga pangulo. Gago talaga mga po. Ay, sorry. Bugok talaga itong mga hayop na ito, itong mga didishit na ito mga kaibigan. Yung kanilang katangahan, dinadala sa 2025. Okay, ulitin natin ang mga bugok talaga. Ulitin natin itong sinasabi dito ha. Ito ha, tingnan nyo guys ha. Ito. Yan. So ito ha, former President Rodrigo Roa Duterte, hindi din imbitado noong inaugurasyon ni Trump way back 2017. Hindi din po imbitado si FPPRD noong 2017 sa inaugurasyon ni US President Trump. Sinabi pa nga ni nooy PCO Secretary Martin Andanar na ang inaugurasyon ay domestic event lamang, kaya walang head of states na dumadalo. It's not customary for heads of states to attend the US inauguration because it is a domestic event. Martin Andanar, 2017. Yan. So malinaw na malinaw yan guys. Malinaw. Hindi imbitado si Duterte noong panahon niya. Diba? Hindi siya imbitado kasi nga etong inaugurasyon ni Trump, domestic affair, not international affair. Domestic, no? So, pag ibig sabihin ng domestic, sila-sila lang yan. Ang imbitado dyan, syempre, yung mga sa government, no? Sila-sila, tsaka mga American people. Yun ang imbitado. At mga ambassador, katulad na lang ni Ambassador Babes Romualdez. Yan ang mga imbitado. Tanungin ko kayo mga bugok na mga didishits, mga gago. Tanungin ko kayo. Si PBBM na inauguration, di ba? May inimbita ba siya na pangulo? Di ba wala din? Wala. Mga ambassador ang pumunta dito. Kasi nga, ang inauguration, hindi naman yan international event eh. Mga gago at mga bugok na mga didishit. Ang inauguration ay domestic affair yan. Ang pumupunta dyan, syempre, mga taong gobyerno at ang mamamayang Pilipino. Mga gunggong, mga bugok, bugok. 2025 na ito, mga gunggong na ito, hindi pa kayo nagbabago. Talaga naman. Okay, so, eto ha, ano pa sabi dito? Makinig kayo, mga bukok ng mga didishit. Walang head of states na iniimbitahan since 1800s. Naintindihan nyo ba yung 1800s? Mga gunggong, mga bugok, bubok, mga hayop. Natatawa tuloy ako sa sarili ko eh. Gabing-gabi na high blood ako sa mga division. Alam niyo guys, sa totoo lang, parang wala akong pasensya sa mga yung bang matatanda na bugok pa rin at gago at saka talagang nagmamaang-maangan na talagang nagbubububuhan na talagang mga idiot. Wala akong pasensya. Pero yung mga maliliit na bata, ay naku, grabe ang pasensya ko. Kaya nga ako, di ba, preschool teacher. Kasi nga, grabe ang pasensya ko sa mga bata. Pero yung mga matatanda, mga gurang na pagkatapos bugok pa rin, simpleng explanation, hindi maintindihan. Ay, dyan talaga ako, guys, nag-iinit talaga ulo ko sa ganyan. Wala talaga akong pasensya sa mga bobo na yung bang imbis na intindihin, hindi maintindihan dahil sobrang napakabugok ng mga didishit na to. Dinala pa dito 2025 na, bugok pa rin ang mga hayop. Diba?
Shout out, Ma'am Admin Rich, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Solid PBBM. Solid FBBM. Yan. And shout out, Admin Rich. Yan. Okay, shout out po, no? Salamat po sa panunood. So mga kaibigan, no? Talagang mga bugok itong mga hayop na to, itong mga DD shits na to, no? Wala talaga silang kaalam-alam. Ewan ko kung yung utak nila, mga kaibigan, iniwanan na talaga nila sa closet nila at hindi na nila inilagay sa kanilang utak, sa kanilang ulo, no? Yung kanilang utak. Wala na. Iniwan talaga nila, mga kaibigan. Wala talaga silang mga bugok talaga, mga hayop na to, no? So ano pa? Sabi dito, mga kaibigan, ang inauguration sa US ay isang domestic na kaganapan at hindi karaniwang nag-iimbita ng mga world leaders. Tulad noong 2017, hindi rin inimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang panunumpa ni Donald Trump. Sa parehong dahilan, hindi inaasahang maimbita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nalalapit na inauguration. Kaya wag po gawa ng malisyosong issue dahil tradisyon na po ng US ito noon pa man. 18,000 pa mga bugok ng mga DD shit. Since 18,000, hindi nag-iimbita ng head of state. Mga gunggong, mga hayop kayo, mga DD shit kayo, mga bugok. Pinadala niyo pa hanggang ngayon yung kabubuhan niyo, mga hayop. Lloyda CP, good morning from Australia. Good morning din po, no? So, nakaka-hybrid ako sa mga hayop, itong mga DD shit na to, mga bugok. Kita niyo, nagpaliwanag na ako ng maayos, ha? Sa YouTube ko, no, sa aking live. Pagkatapos, meron pang nag-i-insist na bugok na DD shit. Nakita ako tapos na yung live ko. Di sana pinagalitan ko sana. Napakabugok talaga, hindi talaga makaintindi, no? So, isa pa mga kaibigan, ang sabi pa dito si Ambassador James Romualdez. Siya po yung ambassador natin sa Amerika. Sabi po niya, since the 1800s, no head of state has been invited to the U.S. presidential inauguration. Only ambassadors represented in Washington, D.C. are invited. So malinaw na malinaw. Since 18,000, eto na yung kanilang tradisyon na hindi nag-iimbita ng head of state. Kasi nga, hindi naman ito international affair. This is a domestic affair. Nakatulad din natin, nung nag-immigration si PBBM, ang imbitado, syempre mga taong gobyerno at ang mamamayang Pilipino para mag-witness kay PBBM sa kanyang immigration at mga ambassador ng iba-ibang bansa. Nakakita ba kayo ng presidente ng isang bansa nung panahon ng immigration ng PBBM? Wala. Mga gunggong kayo, mga bugok, mga DD shit. Hindi na kayo natuto. 2024, bugok kayo. Hanggang ngayon, bugok pa rin kayo. Talaga naman. Mga bugok na itlog. So, ulitin ko ha, Martin Andanar. PCO ito. PCO ito ha, ni Duterte. Ang sabi ni Martin Andanar, ayan o. Sabi dito, it is not customary for heads of state to attend the U.S. inauguration because it is a domestic event. Customarily, the head of mission of the ambassador or the ambassador is the representative of our country because this is a totally domestic event. Americans will be there to celebrate the inauguration. Yun. Ano, may didishit ba dito? May bugok ba dito na didishit? Oh. Tingnan ko ha kung may didishit dito. Happy Pilias Felix, good morning. Admin Rich watching from Tanay Rizal. Salamat po sa panunood, no? From Tanay Rizal. Salamat po. And Lloyda CP, good morning from Australia. Good morning din po sa inyo. At sabi naman ni, sino pa ba? Tama ka dyan, no? President ng impyerno, yung si Lucring, no? Si Lucring, presidente ng impyerno.
Romel Bermis Abero, lifetime na silang bobo at ang ma'am admin watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ay, tama po kung sinabi nyo. Forever na silang bugok at saka tanga. Tama ang sinabi mo. Sabi naman ni Jojit Serna, magmura ka na, mas gugustuhin ka pa namin kaysa sa idolo mo. Di nga nagmumura, lakas naman magnakaw, lakas pa suminghot ng katol. Excuse me, kung sa pagsinghot ng katol, yung Duterte nyo, talagang bangag. Diba? Bangag ang Duterte nyo. May ebidensya. At mismo siyang umamin. At kung sa pagnanakaw din lang, yung Duterte nyo, magnanakaw. Diba? Yun ang totoong magnanakaw. Christian Lumandas, hello po, watching Saudi Arabia. Salamat po sa panonood. Teresita Sarmiento, happy blessed 2025 admin reach. Salamat din po, no? And a blessed 2025 din po sa inyo. Yan. So, tuloy na natin, mamaya na tayo magbabasa. So, mga kaibigan, ayan na malinaw na malinaw po ang sinasabi. Isa rin pong dahilan, no? Sa tingin ko kasi bukod sa domestic affair yan, isa rin dahilan dyan, yung seguridad. Diba? Yung pagsisecure. Kasi syempre, kapag nag-invite ka ng mga head of states, kailangan mo i-secure lahat yan. Mga importanteng tao yan. Diba? Head of state yan. So, just in case na merong nag-drop ng bomb pagkatapos ng atsugi yan, sagutin pa yan ni Trump. Diba? Sagutin pa yan ng Amerika. Kailangan mong i-secure yung mga yan. Kasi kung mag-iimbita ka ng mga head of state, kailangan mo ng napakalaking security, no? Napakaraming security ang kailangan mo dyan. Napakaraming police, mga military ang kailangan mo para i-secure yung lugar. Yan mga kaibigan. No? At saka isa pa, hindi naman talaga yan international affair. Domestic affair yan. Di ba? Teresita Sarmiento, 7.3 trillion ang utang na iniwan ni Mang Kanor Dutay. Tama. Di ba? Grabe ang utang na iniwan ni Mang Kanor Dutay. Pero, okay lang sa kanila yan. Okay lang sa kanila na si Mang Kanor ay mag-iwan ng utang. Ito pa, yung bobo na Tio Moreno, bobo. Naturingan na PR manager to ni Lucring, guys. PR manager ni Lucring to, Ang sabi talaga nito, yung Tio Moreno na to, na PR manager ni Lucring, na isa rin sa dahilan kung bakit si Lucring ngayon ay napakababa ng kanyang rating, no? Kasi nga, yung PR niya hindi marunong, no? Pinahamak niya lalo si Lucring. Ito guys, sabi niya, sabi nitong si Tio Moreno, no? Ito, sabi niya guys, Bongbong Marcos is actually a nobody in USA. Trump doesn't care about him. Trump cares about America. Tingnan nyo, hindi invited. Diba? Grabe, diba? Magpakalat ng fake news. Diba? Mga kaibigan, grabe magpakalat ng fake news. Samantalang, ang sinasabi naman dito, yan mga kaibigan, basahin natin. GMA. Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, said he will attend the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump on January 20. Asked if President Ferdinand Marcos Jr. was invited to Trump's inauguration, Romualdez replied, as a matter of fact, as a matter of policy, no head of state is invited. So, kita nyo no head of state is invited. It's a matter of policy. Polisiya. No head of state is invited. Kahit isa wala. Sino lang ang inimbitahan? Mga ambasador. Yung mga representante ng Pangulo. Yun lang. Guys tingnan nyo guys. PR manager ni Lucring. Pero hindi niya alam ang kalakaran. Bugok ang hayop, di ba? Bugok. Napakabugok ng hayop. Nagkakalat pa ng fake news.
2024 na, dinala pa yung kabugukan niya sa 2025. Grabe yun, guys, ang mga didishit, napakabugok talaga nila. Mga hayop ang mga gago. Juan Dakila, basta didishit, bobo. Tama ka dyan, basta didishit, bobo. Korek ka. Sino pa ba? Emeline Kagiyama, Prosperous and nabasa ko na pa. Nabasa ko na yan. O, may isang didishit dito, sabi ng isang didishit, guys, ano ba yun? Sandali. Sabi ng isang didishit, malapit na kayong mawala sa eksena. Sinong mawawala? Sinong mawawala sa eksena? Aber nga, sabihin mo nga sa akin, sinong mawawala sa eksena? Sino? Magsabi ka nga, sino ang mawawala sa eksena? Hello? 2022 ng November, sinasabi nyo na yan, na mapapalitan ng Pangulo. Pero sa awa ng Diyos, hindi nyo naman napalitan. 2023, sinasabi nyo rin yan. Pero si PBBM pa rin ang Pangulo, mga gunggong. 2024, sinasabi nyo rin yan. Pero si PBBM pa rin ang Pangulo, mga bugok. Ngayon, 2025 na, sasabihin nyo na naman yan. Deal tayo, ha? Mga didishit na mga bobo. Deal tayo. Pag ngayong 2025, ha? Pag ngayong 2025, hindi nyo napalitan si PBBM, lumayas kayo sa Pilipinas, mga gago, mga bugok na mga didishit. Magsilayas kayo sa Pilipinas. Kapag hindi nyo napalitan si PBBM, magsilayas kayo sa Pilipinas, mga gago, bugok. Alam nyo, ginagalit nyo ako, Magsilayas kayo sa Pilipinas. Mga bugok kayo. Deal natin yun, Palitan nyo kailangan si PBBM ngayong 2025. Pag hindi nyo napalitan yun, mga bugok kayo, magsilayas kayo sa Pilipinas, mga gago. Hello, Ma'am Admin Rich. Good morning. Watching here from Mindanao, Solid Marcos. Salamat po sa panunood. Mary Alambat, brain dead po sila. Correct. Brain dead talaga yung mga didishit na yan. Mga gunggong talaga yan. Diba? So mga kaibigan, tingnan nyo, Kahit PR manager ni Lucrin, nagpapakalat ng fake news. Ano ba yung mga yan? Akala ko ba mga professional yan? Diba? English pa sila. Oo. Galing-galing pa nila kunwari mag-English. Pagkatapos, nagpapakalat ng mga fake news sa mga hayop. Grabe guys, Grabe itong mga didishit na to. Talagang ang mga utak nito, mga gunggong. Diba? Naku, madam, ang puso mo, Teresita Sarmiento. Don't worry po kasi ayos naman po yung puso ko Na-high blood lang yung tumataas lang ang aking boses, pero yung aking blood pressure ay laging normal. Lagi kong normal ang blood pressure ko. Pero yung na-high blood lang ako in terms sa yung pagkagalit, pero yung blood pressure ko ay hindi po siya tumataas. Talagang okay po siya, no? Ang bibig, ang bugok, at gago mo, ikaw shits, didishit ka. Bless sila, anduyan. Bugok, didishit. Ang tanga-tanga mo. 2025 na ngayon, dinadalang pa rin kabugukan mo. Alam mo, kung bugok ka ng 2024, iwas-iwasan mo na ngayon 2025. Tanga. Diba? So, tuloy natin. Wala talaga akong pasensya sa mga bugok na mga tao. Yung mga hayop ng mga didishit na to. Palibhasa kasi yung presidente nila, presidente ng impyerno.